Magandang umaga po sa bawat isa. At magandang umaga din po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating FB Live. At ito nga po, tayo po ay nasa huling linggo na po ng taon. Kumusta po ba? Nakapag-spaghetti na po ba ang lahat ng Pasko? Huwag po kayo mag-alala, yung spaghetti na yun, meron pa po sa bagong taon. Yun na. At ang bilis ng panahon, tapos na agad ng taon. Ngunit isa lang ang nananatiling katotohanan, no? Ang Diyos ay palaging tapat at hindi siya nagbabago. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating call to worship na ating matatagpuan sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Sabay-sabay po natin itong basahin. Ready? Go. Four to us. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace to be on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. May the Lord be blessed sa pagkakabasa ng kanyang makapangyarihan at buhay na salita. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord. Maraming salamat po sa nagdaang taon, Panginoon, na kami inyong sinamahan. Maraming salamat sa katotohanan, Panginoon, na kayo ay nananatiling tapat sa aming lahat na inyong anak, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa mga bagay na nagagawa namin na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. At maraming salamat po sa pagiging Diyos sa aming buhay, Panginoon. We thank you for the life and the blessings, Lord. And as we reach yung end ng taon, Panginoon, we are continuously praying, Lord, for your guidance, Lord. And Lord, we thank you, Lord, kasi for this year, Lord, we are reminded na kayo po ay tunay na Diyos. Kayo po ay hindi nagbabago, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal. Samahan niyo po kami, Lord, sa aming pag-worship, Lord, simula sa kantahan hanggang sa mensahe, Panginoon. Kayo po ang aming maitaas at tulungan niyo po kami na ma-absorb po at ma-realize yung inyong mensahe para sa amin. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami. We thank you for everything. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo naman po ay mag-aawitan sa pangungunahan ng ating music team. Good morning po. Merry Christmas ulit. Sabi po sa Psalm 136:1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. So, let us all sing praises to our God. He is good, He is above all.
lahat po ng ating pagpupuri at pagsamba, naway si Jesus lang ang maitaas. Sa celebrations natin, lalo na nitong Christmas at sa darating pang New Year, it should always be about Jesus. In our church, in our lives, may Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of our lives. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world
worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Let us worship at the throne of God. We worship you, Father. We love you. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my daddy. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity and all. How wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love. That you showed me to the I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with Father, we love you. We worship you. And we know that you are in our midst today, listening to our praises, our songs of worship. And as we sing these songs for you, may our lives be filled with awe, be filled with deep love and commitment, centered in devoting our lives to worship you. May your name be glorified. We love you. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise to God. Talaga naman po napakasarap magpuri sa Panginoon. At ngayon naman po ay tayo makakarinig ng isang song offering mula sa Legacy Ladies.
blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build in here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now that has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood, because the sons and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. Because the sons and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
Thank you po, Legacy Ladies. Talaga pong nakaka-bless. And thank you, Jesus, for the blood. At tayo naman po ay inanyayahan ko po sa harapan si Pastor John Daniel Ong para po sa ating pastoral prayer. Sa mga meron pong prayer request, para po ma-mention yung prayer ninyo, or kung meron po yung certain urgent prayer request na gustong ipanalangin sa Panginoon, I request everyone na itaas lang po yung kamay para po may pag-pray. Yun, salamat. Salamat po sa inyong pagtaas ng kamay. Para po sa pastoral prayer, I request everyone na iyok ko po ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, at tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, patuloy po namin itinataas ang inyong pangalan sa araw na ito. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay na patuloy po namin nararanasan. Hindi lang po sa season na to na kung saan sineselebrate po namin yung Pasko, pero sa araw-araw po na ginagawa niyo po para sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong buhay, sa inyong kapanganakan, sa inyong kamatayan, at sa inyong muling pagkabuhay, Panginoon. Na siyang nag-seal ng deal, na siyang nagbayad ng lubos, upang kami ay magkaroon ng reason para mag-celebrate. Salamat po sa pagligtas niyo po sa amin mula sa pagkakabihag po namin sa kasalanan. Panginoon, wala po kami kung wala po kayo. At dahil po dyan, araw-araw po namin inaalala, maya-maya po namin sinasabi, palagi po naming itinataas ang inyong pangalan sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming mga kapatid na meron pong nais ilapit sa inyo, yung mga kapatid ko po na nagtaas ng kamay, pagpapakita po ng kanilang humble submission po sa inyo, nangangailangan po sila ng katugunan sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Kung ano man po ito man po ay sa kanilang kalusugan, meron silang nais baguhin sa kanilang mga sarili, meron silang change na gustong mangyari sa family, meron silang family member na gustong maligtas, meron silang family member na gustong gumaling, meron silang kapatid, mahal sa buhay na nais patawarin. Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon. Panalangin ko rin po na kayo po patuloy na mag-sustain ng aming mga pangailangan. Hindi lang po financially, pero maging emotionally, Panginoon. Maging ready kami sa mga mangyayari para sa araw ng bukas. Maging ready kami ngayon sa aming pag-worship. Bigyan niyo kami ng lakas upang magpatuloy, Panginoon, sa buhay. Maraming reason po para kami ay sumuko, pero patuloy po yung pag-provide niyo po sa amin ng strength. Yung hope po na binibigay niyo po sa amin, maging yung love na lagi naming nararanasan. Panginoon, ito po yun, nagdadrive sa amin to continue, Panginoon. At salamat po dito. Panalangin ko rin po yung mga kapatiran po namin na may sakit. Kayo po patuloy na humipo ng parte ng katawan nila na hindi po normal. Maging yung pagtaas po ng presyon, yung BP, yung sugar, dulot po ng kakakain ng salad. Pero, Panginoon, maging yung mga bagay nito ay nilalapit po namin sa inyo. We also pray for our kids, Panginoon, dito sa church. Napakasayang tignan, Panginoon, ang church ay hindi lang po para sa adults, pero para din po sa mga bata. Kaya ang bawat kabataan, bata na nandito sa church ay isang blessing po. Hindi lang po sa amin, pero blessing po siya sa ministeryo. Sila po ang magpapatuloy
ng legacy niyo po dito sa mundo. Yung kingdom na tinatag niyo po. Kaya panalangin ko po, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Sa panahon ngayon, Panginoon, na maraming distractions and easy na lang yung access sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Panalangin ko, Panginoon, na mag-raise kayo ng leaders sa kanila at ilayo niyo po sila sa mga ganitong klaseng bagay na maglalayo sila sa inyo, Panginoon. Panalangin ko rin po, kayo po patuloy na mag-ingat at magpalaki sa kanila ng malusog, Panginoon. Panalangin ko rin po na kayo po mag-raise ng leaders dito sa church na para maging leaders po namin sa aming government, sa mga nakapaligid sa amin, Panginoon, sa church, sa bahay, Panginoon. Nawa mag-raise kayo ng faithful men and women, mag-raise kayo ng faithful na kabataan para po mas madali pong i-share ang good news sa mundo. Gamitin niyo po ang aming CE, gamitin niyo po ang aming mga Sunday schools, gamitin niyo po ang aming youth, gamitin niyo po ang aming men and women, Panginoon. And maging yung mga kapatiran namin na nasa 60 pataas, Panginoon. Alam ko po na hindi po ito hadlang sa amin, yung edad namin para po magpuri sa inyo. Palakasin niyo po ang aming outreach, palakasin niyo po ang pag-share namin ng gospel sa communities, Panginoon, especially dito sa Tarkan, Makinabang. Panalangin ko po na kayo po patuloy na magbigay ng knowledge and wisdom sa aming mga leaders. Simula po sa aming pastor hanggang po sa mga caretaker po namin ng church, hanggang sa mga outreach ministers po namin. Panalangin ko po na kayo po patuloy na magbigay sa kanila ng encouragement. Kayo po patuloy na magpuspos sa kanila. Kayo po patuloy na magbigay sa kanila ng tamang direction, Panginoon, na nais niyo po para sa kanila. At sa aming paglapit, Panginoon, sa mga taong nais naming pagbahagian, nais niyo pong makarinig ng salita, nawa po, i-ready niyo po yung hearts nila. E maging kami po, i-ready niyo po kami sa pagtanggap sa kanila dito sa aming church. Sa mga members po namin, mga bisita namin ngayon, na ngayon pa lamang po makakilala sa inyo, nagsisimula pa lamang sa kanilang journey sa pagkilala sa inyo. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila na nag-aalab na desire, passion, Panginoon, to know you. And nawa maging magandang example din po kami sa kanila na hindi po kami katisuran, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang worship service namin, and nawa i-bless niyo po kami hanggang po makaraos kami sa taong ito. At I know, Panginoon, na magiging tapat din po kayo, magiging faithful kayo, magiging mabuti po kayo para po sa susunod na taon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At para sa atin pong scripture reading, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At sabay-sabay nating basahin ang John 12:24. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Purihin ng Diyos sa kanyang buhay na salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Para po sa ating message, tinatawag ko po si Brother Rodel. Good morning. Merry Christmas po. May I take your orders, please? Isang cheeseburger daw po. Indeed, it was a celebration of Christmas. Kumusta yung ating celebration ng Christmas? Masaya, yun, masaya. Masaya, maraming nakapag-spaghetti daw ba tayo? Well, ang spaghetti talagang pambansang pagkain yata yun. Pero alam ko, unti-unting pinapalitan yan eh. Pansit na rin. Pansit na. Anyway, sana yung ating celebration ng Christmas ay tunay na nakasentro. Kanino dapat nakasentro ito? Yes, amen, kay Jesus. At mga kapatid, di nagtatapos doon.
hindi nagtatapos doon sa pagsilang ng ating Panginoon. Dahil ang isang batang maliit ay masasabi natin hindi ito magliligtas sa atin. At kung atin titingnan itong si Jesus na isang sanggol na ipinanganak, lumaki, namuhay, ayon doon sa nais ng Ama sa kanya. Alam natin na siya'y namatay, muling nabuhay. That's it. Ito yung tinatawag nating gospel. Kung bakit hindi lang tayo nag-celebrate ng Christmas o yung tinatawag na the birth of Jesus, but also the death and resurrection of Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? Ang sentro ng ating selebrasyon ay si Jesus. Alam niyo po ba mga kapatid, noong December 4th, 1977, meron isang presidente, ayan, si Bokassa, ayan. Si Bokassa ay presidente na siya ng Central Africa that time. Pero, ninais niya sa sarili niya na siya'y kilalanin na isang emperor, isang hari. At habang pinapanood ko yung video niya, yung corona na ipapatong sa kanya, ito'y kanyang kinuha at siya mismo naglagay sa ulo niya. What a self-centered person. Presidente na siya. Pero alam niyo ba na siya, bago siya maging presidente, ito'y nakuha niya sa pamamagitan ng pag-aklas through what we know as military coup d'etat. At nakuha niya yung pamamahala. At hindi nagtapos doon, gusto pa niyang kilalanin bilang isang hari, bilang isang emperor. At napaka-grandioso ng coronation niya nung panahon na yon. Inatinan ng halos 5,000 tao mula sa mga iba't ibang mga bansa. At gumastos siya para sa coronation na yon ng halos, sabi nga ay 1/4 ng kayamanan ng bansang iyon. Pagpapakita ito mga kapatid ng isang pagnanais ng tao na itaas, kilalanin ng kanyang sarili. Self-centeredness. Sa araw na ito, sa umagang ito, makikita po natin sa ating pag-aaral kung paano yung ating hari, yung haring si Jesus, na siya habang siya ay papasok sa Jerusalem, makikita natin dito kung paano ang kanyang naging tugon doon sa mga tao na sa kanya ay sumisigaw. Mabuhay ang hari ng Israel. Merong ganon. Nung araw na yon, yung tagpo na iyon, ay araw kung saan ang mga Israel, ang mga Hudyo, ay nagse-celebrate ng tinatawag na Pasko or na tinatawag na Passover. Naalala niyo po ba ang ibig sabihin ng Passover? Opo, nung sila'y nasa Ehipto pa. Hindi pa yung pinakahuling pestilence o yung tinatawag nating, ano nga yun? Plague na iniutos ng Diyos para kay Moises dahil ayaw ng Paraon na bitawan ng mga Israelita, pakawalan. Ito yung kahuli-hulihan. Yung merong darating na angel of death at ang bawat panganay na batang lalaki at maging sa mga hayop ay mamamatay sa pagdaan ng angel of death na yon. Maliban na lamang kung maglalagay sila ng dugo ng tupang pinatay sa mga poste ng kanilang mga bahay. Ito yun. Alam niyo po ba na ito rin ay foreshadow ng ating Panginoong Jesus. Tamang-tama. Tamang-tama yung celebration na yon doon sa pagpasok ng ating Panginoong Jesus na tinatanghal na hari. Gayon din sa tagpo na iyon ay ang mga taong nagnanais na makita si Jesus. Sapagkat nung time na yun, sikat na sikat si Jesus. Isipin mo ba naman,
isang araw bago ang celebration na yon, ay binuhay ni Jesus. Sino? Si Lazarus. Kaya kumalat ang balitang ito. Sa isang banda naman, nandoon ang mga Pariseo at ang mga pari na ang nais ay patayin ng Panginoong Jesus. Dahil sabi nila, aba, parang wala yatang nangyayari sa mga plano natin. Kailangan yung Jesus na yan. Dumadami na ang kanyang mga tagasunod. Kailangang mawala siya sa ating daraanan. Isang natatanging hari ang ating Panginoon. A new kind of king. Ngunit anong uri nga po ba ng hari ang ating Panginoong Jesus? Ito yung kanyang sinabi. Habang kaharap niya ang maraming tao. Sabi sa verse 24, John 12 po tayo. Verse 24, Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. And if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor me. Hanggang verse 26 po tayo. Isipin po natin mga kapatid, habang yung mga tao'y naghihintay sa pagpasok sa Panginoong Jesus, ito ang bumungad sa kanila. Ito yung sasabihin ng Panginoong Jesus. Para mas lalo po nating makita ang bagay na ito, tingnan po natin. Habang papasok ang Panginoong Jesus, the entry of the King. Mula sa verse 12 hanggang 22 ay mababasa po natin ito. Pero paiiksiin na po natin. Ano po? Una, while the crowd, habang papasok ang Panginoong Jesus, yung crowd took branches of palm trees and were crying out, Hosanna! Hosanna! Sumasalubong yung maraming tao. Kung maipipicture lang natin, di ba? Katulad ng ganyan. Sumisigaw yung mga tao, Hosanna! Ano ibig sabihin nun? Save us! Sabi ng mga tao, save us! Ito na yung hari na magliligtas sa atin. Ito na yung ating deliverer. Na-recognize ng mga tao na si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Ngunit, hindi sa pamagitan ng krus. Walang nakauunawa nung time na yon. Ang alam nila, sila'y palalayain ng taong ito, ng hari na ito, mula sa pagkasakop at mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Habang iwinawagayway nila yung mga branches na yon ng palmera, which is a very symbolic of a national spirit. Bago kasi yan, yung mga palmera pala na yon ay nagkaroon ng tinatawag na revolt ang Israel. Okay? Mula doon sa mga mananakop sa kanila. At yun ay signal, simbolo ng isang pagiging nationalistic. Sapagkat yung palmera na yan, ito ay nakaukit sa kanilang mga pera. Nagtagumpay sila sa revolt na iyon. Kaya ito yung sinisigaw nila, palmera. Kaya mabuhay ang hari. Iligtas mo kami. Ganon nila sinasalubong ang Panginoong Hesus. Ngunit ang Panginoong Hesus ay nakatagpo ng isang donkey. Although alam natin na itong asno na ito, hindi lang naman talaga natagpuan ni Jesus sapagkat sinasabi, okay, sa Zechariah chapter 9, verse 9, na ito ay isang propesiya ni Zechariah na ang Panginoong Jesus ay sasakay talaga sa isang donkey or asno. Sinasalubong ng mga tao at ang Panginoong Jesus ay hindi nakasakay sa isang kabayo
O kaya naman hindi nakasakay sa isang karwahe. Ngayon, di ba, kapag ka merong tinatawag na parada ng mga hari, parada ng mga presidente, coronation, abay nakasakay yan sa limousine. Yung iba talaga, di ba, kahit nga minsan yung patay na di ba, nasa karo na ng patay, abay ang humihila pa ay mga kabayo. Pagpapakita, ito ay isang prestiyoso o isang respetadong tao hanggang sa kamatayan. Ngunit ang Panginoong Hesus, kung makikita lamang natin, sumakay sa isang asno, donkey. Pero ang donkey, yung asno na iyan, ay isang animal of peace, isang humble kind of animal na nagpapakita ng tunay na pagkatao ng Panginoong Hesus. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ako nga ay hari, pero hindi ako yung hari na makikipaglaban, na kailangan kong makipag-away, sapagkat ako ay isang hari na ang hangad ay kapayapaan. Peace be with you. Si Bea, may kagalit ka ba, Bea? Wala namang kagalit si Bea. Talagang nasa unahan ka pa. Alam mo kasi, ako may message ngayon. Sige, makakarami ka sa akin. Yes, hindi lang yun mga kapatid. Ang pagsalubong sa Panginoong Hesus bilang hari, nandoon din ng mga Griego, the Greek, na nakikipag-celebrate din ng Passover. Maraming mga intentions mula sa mga Griego na iyan na kailangan nilang sumali sa festival ng Passover. Ngunit ang mga Griego ay kilala talaga sa tinatawag na pagsusumikap na mahanap ang katotohanan. At gusto nilang makita ang Panginoong Hesus. Wow! Grabe, no? Nandun yung salubong ng tao mula sa iba't ibang pinatawag nating lugar, daigdig o mundo o mga bansa na nakapaligid sa kanila. Isang pagpapakita na ang Panginoong Hesus ay kabilang ang lahat na ma-witness ang kanyang incarnation, death, and resurrection. Dahil ang pagiging hari ng Panginoon ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang pagiging hari ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Naalala siguro natin nung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. May 3 haring nagsidalaw. Pero hindi nga lang daw yung 3. Mula yun sa iba't ibang panig ng mundo, ng daigdig. Hindi pa natin alam kung sino pa ang maaaring dumalaw sa Panginoong Hesus. Ngunit mga kapatid, ito yon. Ang pagsalubong ng mga tao sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, maging yung pagnanais ng mga tao, pati yung mga dayuhan na siya'y makita, ay isang kaabang-abang na tagpo. Lalo na nung banggitin niyang sa verse 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Wow! Palakpakan siguro yung mga tao. Yes! Pararangalan na! Itatalaga na bilang hari yung ating hinihintay na tagapagligtas. Inaasam-asam na natin ito. I-glorify na siya. Yun ang alam ng marami. Ngunit, marahil, biglang bumagsak ang kanilang pag-asa nung banggitin ng Panginoong Hesus. Truly,
I say to you, unless a grain of wheat falls on into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Ha? Ano yun? Hindi nauunawaan ng tao ang bagay na yun. Ito yung proclamation ng hari. Pagkatapos siyang salubungan ng maraming tao, abangan ang kanyang pagpasok sa Jerusalem, pagkatapos lang i-proclaim na ito ang haring magliligtas sa atin, sasabihin ng hari na ito, ako'y mamamatay. Although hindi nila nauunawaan, magkakasunod po yun ang bagay na yan, mga kapatid, sa pagpasok ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang kamatayan. Ano? Jesus was saying that He would rule through His death at hindi sa pagkikitigma. Alam niyo po, mga kapatid, sabi nga ang isang butil ng palay, wala si Tatay Jess. Ayan naman si Uncle Sammy. Ayan, nagtatanim din ng palay. Palay. Ano po? Ang palay, alam natin yung palay na yan, maliban na ito ay itanim, ihagis sa lupa, hindi ito tutubo. Amen? Pero alam natin kung ang palay na ito ay isang magandang palay. Ibig sabihin, may pamamaraan ang mga magsasaka na yung palay na ito isang magandang binhi. Hindi ako nagmamarunong. Pero ako naman, nagtatanim ako ng gulay. Yung kapag kayo mga buto, ilalagay mo sa tubig, isang magandang buto, may laman at siguradong magandang buto ito ay lulubog. Tama, di ba? Pero kapag ito'y ampaw, walang laman, at marahil ay yung palay na puro ipa at walang laman, lulutang yan. Hahawiin mo ngayon yon, ibubukod mo yon. Kahit anong gawin mo doon, wala nang potential na mabuhay. Well, kapag ang isang maganda at mabuting binhi na iyon ng palay ay naihagis at naitanim, ito ay mamamatay. Makikita natin na yung pinakaipa nito ay unti-unting magbubukas. Iiwan niya yung kanyang pinakabahay at tutubo ang isang halaman. Pagkatapos na ito'y tumubo at lumaki, makikita natin na hindi lamang ito nag-iisa. Pag ito'y namunga, dadami ito. Marami na katulad niya ang magiging bunga. Ganon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ako'y mamamatay upang nang sa ganon, magkaroon kayo ng buhay. Inisipin natin, yung mga niligtas ng Panginoong Hesus, magsabi ng Amen. Nag-iisa lang ang Panginoong Hesus, pero ang daming buhay na kanyang binigyan ng buhay. Amen? Jesus must die. Our King must die to give us life. Sinasabi ng Panginoong Hesus, bilang isang hari, ako ay maghahari, hindi sa pamamagitan ng pakikitigma, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig. At ipinakita ng Panginoong Hesus yung pag-ibig niya na yon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Grabe. Ipapaliwanag ko lang, mga kapatid, yung tinatawag na propitiation for sin and the just and the justifier. Alam niyo po yung propitiation for sin, ang Diyos,
ay galit sa kasalanan. Hindi lang siya galit sa kasalanan, galit din siya sa makasalanan. Alam niyo po ba yon? Kaya hindi tayo nagmamalaki rito. Hindi natin sinasabi, mahal ako ng Diyos, ako'y makasalanan. Hindi. Galit ang Diyos sa kasalanan at sa makasalanan. The wrath of God, yung parusa ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Ang lahat ay nagkasala sa Romans 3:23. At walang ni isa sa atin ang naging kalugod-lugod at pumantay dun sa pamantayan ng Diyos, nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay masama. At yung kasalanan nito, sabi ng Panginoon, ay kailangang bayaran. Kailangang tapatan. Ang kasalanan na ito ay kailangang parusahan. Kaya hindi ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's the only thing that will suffice God's wrath. Isang bagay lamang ito. Ito lamang yung natatanging bagay na makapagbibigay ng tinatawag na pagkapayapaan sa loob ng Diyos, sa kanyang puso. Ang kailangang parusahan ng kasalanan, ang kailangang may mamatay upang nang sa ganon maparusahan ang kasalanan at ang makasalanan. Propitiation for sin. Kailangang masuffice ang wrath ng Diyos, mawala yung galit ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makatutugon sa bagay na ito. Kaya si Kristo, bakit? Because He is just, at the same time ay justifier. Hindi natin kayang tapatan yung kamatayan ni Kristo. Bakit? Makasalanan tayo eh. Ihahain ka kapalit doon sa kasalanan. Kailangan kang mamatay. Makasalanan tayo eh. But Jesus Christ is a perfect man without blemish, without sin. And that's the only thing. Yun lang, siya lamang ang puwede. Yung kanyang kamatayan lamang ang puwedeng makapag-justify doon sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya kung nagmamalaki ka, perfect ang attendance mo sa church, tumatayo ka dito sa harap, baka hindi lang 10% ang tithes mo, baka 20%. O marahil, nagkakawang gawa ka. O maring ikaw ay isang debotong tao. Lahat ng mga bagay na yan ay ginagawa mo, hoping that these good works will save you. Nagkakamali ka. It's only through this just and justifier Jesus that we can earn salvation and to suffice this wrath from God. Iyon yun mga kapatid. Kaya kailangan si Jesus na ating hari ay mamatay. Mamatay. At yun ang kanyang sinasabi. Hindi po ba sabi ng Ephesians chapter 2, beginning verse 1, tayo daw ay patay dahil sa ating pagsuway sa kasalanan. Patay tayo. Tayo yung dating namumuhay ayon sa laman. Ayon sa laman. Ngunit binuhay tayong kasama ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig at kagandahang loob. Isipin natin, kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo, wala tayong pag-asa. Kung bakit ang buhay natin ngayon ay hindi na katulad ng buhay natin dati, ito ay dahil sa kamatayan ni Kristo. Naalala niyo po ba nung si Nicodemo ay lumapit sa Panginoong Jesus? Gabi,
sapagkat siya ay master of the law, tagapagturo ng batas. Ang lumang tipan ni Moises, ang Torah ay kanyang alam na alam. Tagapagturo Pero lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong. Ay nahiya pa siya. Sino nga naman may hindi mahihiya? Tagapagturo tapos magtatanong ka sa Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Nicodemo, you must be born again. Kailangan mong maipanganak na muli upang magkamit ka ng buhay na walang hanggan. To earn salvation. To earn eternal life. Hindi na unawaan ni Nicodemo ang bagay na iyon. Papasok pa po ba ako sa tiyan ng aking nanay upang maipanganak na muli? Mga kapatid, it's through the regenerating work of the Holy Spirit that we are born again. Ito ay kilos, sabi ng Panginoong Hesus, ito'y, nakikita niyo mo ba yung hangin na gumagalaw? Hindi. Pero alam mo, paano yung kanyang direction? Tama, di ba? That there is, may hangin na gumagalaw. That is manifestation. That is the Holy Spirit that is working in the person. Maliban na ang Holy Spirit ay kumilos sa buhay ng isang tao, hindi siya magkakaroon ng buhay. Sapagkat ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ang siyang bumuhay sa atin na tayo'y dati patay dahil sa kasalanan. Pagkatapos, ang bagay na ito, the Holy Spirit that dwells in us, pinapalitan ng Diyos yung ating puso. Isang pusong, sabi nga nila, mamundaw. Hindi pusong batong matigas. Kaya ang isang born again na tao, hindi matigas ang ulo at puso. Si Bea, masunurin yan Nakakadalawa na. Yung puso, pinapalitan ng Diyos yung puso natin. Isang pusong laman na malambot. Sumusunod, nakikinig. Yan ay dahil sa banal na Espiritu Santo. And that was possible because of Jesus Christ na namatay para sa atin. Maliban na ang buto na ito ay malaglag sa lupa, tumubo, ito ay hindi makakapamunga. Kaya't kailangang mamatay si Kristo. Dahil dito mga kapatid, hindi lamang si Kristo ang kailangang mamatay. We must also die in order for us to be fruitful. Hindi lamang pinatay na tayo, patay tayo sa kasalanan, ngunit binuhay tayo ni Kristo. Ngayong buhay na tayo, kailangan nating patayin, unti-unti, araw-araw, yung mga kasalanan, yung mga habit na iyan sa ating buhay. We must also die in sin. We must also die to ourselves. Hindi na tayo ang hari ngayon ng ating buhay, sapagkat si Kristo na ang naghahari sa buhay natin. Patay na nga tayo Isipin na lang natin ang isang taong patay. Ano magagawa ng taong patay? Yes, salamat anak. Salamat sa inom lang ako. Walang magagawa ang isang taong patay. Nung si Lazarus ay binuhay ng Panginoong Hesus, nasa
libingan. Nabuhay siya nung tawagin siya ng Panginoong Hesus. Tayo napatay dati dahil sa kasalanan. Wala tayong kayang gawin upang abutin ang Panginoon. Ngayong tayo'y nabuhay na, meron na tayong kalayaan over sin and death. Amen? Kaya ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, wala na sa gapos ng kaaway. Naalala ko mga kapatid, nung ako ay binautismuhan, 2016, kung di ako nagkakamali, doon lang ako naligtas. Hindi, joke lang. Magtuturo na. Magtuturo naman maling doktrina. Bago ako sumunod sa Panginoon, ayaw ko nang balikan ng mga bagay na iyon, mga pangit sa buhay ko. Pero alam ko sa sarili ko na when I decided to follow Jesus, to follow Christ, it must be 100%. Noon bago yun, wala naman si Pastor ID, tinanong niya ako one time, Brother Ronel, bakit noong inaas kita sa ministry sa church, bakit ka tumanggi? Hindi ko nabanggit sa kanya yon, ang bagay na yon. Pero alam niyo kung bakit? I was living in sin. And I don't want to give and surrender to Christ. Ang gusto ko yung magpapabautismo ako, susunod ako sa iyo, Panginoon. 100% of myself. Lahat sa akin, isusuko ko sa iyo. Here I am, Lord, use me. Bakit? Bakit? Nagpo-profess ka, you're declaring to people, I have been born again. Susunod ako kay Kristo, and then all of a sudden, kahiya-hiya ang pinagagawa mo. That was my mentality that time. Hindi ko kayang isuko Kahihiyan ako Sasabihin ng tao, pumapasok ka pa man din dyan sa at ikaw ay ganito. Pero nabubuhay ka sa kasalanan. You are not truly born again. Then when I decided to, that's the only time, Lord, I'm yours. Ito po mga kapatid, dapat nating tingnan na when we follow Christ, na tayo'y binuhay na ni Kristo at patay na tayo sa kasalanan, patay na rin tayo sa ating sarili. Hindi na tayo ang dapat na nasusunod. Kahit yung maliit na bagay, kahit 99%, sumusunod ka kay Kristo, pero Lord, yung 1%, pwede ba akin na lang? Hindi. Sayang yung 99%. Sasabihin natin, Brother Ronel, 99% naman ito Okay? Intayin mo na lang. Okay? Yung 1%, ibibigay ko rin yun sa Panginoon. That should not be, mga kapatid. Sabi ng Romans chapter 6 verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Iba yung nagkakasala lang mga kapatid doon sa alipin ng kasalanan. Dahil kung patuloy at patuloy pa rin tayo na nagpapaalipin sa ating kasalanan dito sa ating katawan, sa mga gusto ng katawan natin, ito lagi nasusunod sa ating buhay, marahil hindi ka pa talaga totoong malaya.
at hindi ka pa nakaranas ng pagbabago ng puso. In short, you are not yet born again Christian. Alam niyo po mga kapatid, pinag-aaralan natin yung tinatawag na bondage breaker. Minsan, huwag tayong padadaya sa bagay na iyon. Because this death and resurrection of Christ is very powerful. That Holy Spirit that is working in us is very powerful. That loosen and breaks us from the bondage of sin. Kaya hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo at ang Lord na ika'y malaya, but still, patuloy pa rin nagkakasala. Tingnan natin ang bagay na ito. Our identity with Christ. We are now dead to sin in our union with Christ. Ang ating pagkakakilanlan, masasabi ba natin na tayo ay tagasunod ni Kristo? Abay kung oo, dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. Tanungin ko kaya yung anak ko. Anak, nakikita ba si Kristo sa buhay ko? Hindi ka sa mo yan. Sabi nila, kung gusto mong makilala yung isang tao, tanungin mo yung mga kasamahan niya sa bahay. Tingnan natin yung mga kasama niya sa trabaho. Ano kaya siya sa kanyang trabaho, sa kanyang workplace? Sino kaya siya sa kanyang amo? Sino kaya siya sa kanyang mga tauhan? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Our identity is in Christ. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Dahil si Kristo na ang ating hari at ang ating Panginoon. Hindi na tayo ang nasusunod kung hindi si Kristo na. Tandaan natin mga kapatid, hindi maikakaila ang uri ng puno dahil ito sa kanyang bunga. Makikilala natin ang isang puno dahil sa kanyang bungang ipinamumunga. Ngunit kung tayo ay isang uri ng puno na hindi namumunga, abay mainam pa nga naman. Putulin na lang yun. Gawing panggatong. Hindi naman namumunga. Jesus died for us. We must die also to ourselves and sin. Nang sa ganon tayo'y makapamunga. Naalala ko, ang isang illustration, merong grupo ng mga slaves, mga alipin. Uso ito sa Africa. Ang Africa ay sakop ng French. Sa maraming daan-daang taon na sila'y alipin, dumating din yung mga Arabians na siya'y nasakop din. At itong mga slaves na ito ay kailangang, slaves nga mga alipin, mga bihag. Kinukuha sila and then ibinebenta sa mga amo, ibinagbibili para maging alipin, para magtrabaho sa marami. At nagkalat yung mga yan sa iba't ibang dako ng mga bansa. Habang sila'y mayroong pabigat dito, nakatali sa kanilang mga leeg at doon sa paa. Parang mga knuckles na yun. Naglalakad sila. Mabigat yun. At dahil sa bigat nga na yun, napapayuko talaga yung mga slaves. Pero may nakapansin na isang master, mga bumibili. Ito, mga tao na ito, na mga slaves, mga nakayuko sila. Pero bakit mayroong isa na tayong-tayo? Yung ulo na hindi makayuko. Ano masabi ng isang slave trader? Anak yan. Naluluwa ko. Anak yan ng hari. Hindi niya makalimutan na siya anak ng hari.
Anak tayo ng hari. Anak tayo ng Diyos. Nakakahiya. Iniyak ko na to habang aking pinag-aaralan. Pero ito ang totoo. Our identity is in Christ. If you're still living in sin, nagmamagaling ka, nagmamataas ka, na hindi mo kayang magpatawad, na hindi mo kayang magsakripisyo, na hindi mo magawang isubmit ang buhay mo, at ang tingin ng maraming tao, hindi ka Kristiyano, nakakahiya. Our identity, we are son and daughter of Christ, our King. Mga kapatid, ako ay namamanhik sa inyo, nakikiusap sa bawat isa sa atin. We live by example. We are identified with Christ. Tayo ay niligtas ng Panginoon upang mabuhay na isang royalty. Hindi na yung buhay ng nakaraan. Isang buhay na dapat binago ni Kristo. Di ba sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Identity. Pangalawa mga kapatid, submission. We must die to ourselves to allow God to work in us. Ang hindi pagsuko ng buhay ay tuwirang paglaban o pagrebelde sa Diyos. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay tuwirang pag-ayaw, pagrebelde, paglaban sa Diyos. Sabi ko nga kanina, it's 100% submission. Not 99%, but 100% submission. Malibang mamatay tayo sa ating sariling kasalanan, hindi tayo paghaharian ng Diyos. We must first submit to the Lordship of Christ. Maaari mong sabihin, Brother Nel, mahina ako marupok, hindi ko kaya. Tama. Hindi natin kaya. Walang makakakaya. Tanging sa biyaya lamang ng Diyos tayo umaasa. But God requires us to submit to His Lordship. Kailangan ng Diyos na sumunod ka, ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya. Maging si Apostol Pablo ay nagsabi, yung tinik na ito sa aking laman, ano man iyan, karamdaman, whatever it is, 3 beses niyang ipinanalangin sa Panginoon. Lord, pwede bang alisin mo na ito sa akin? Nagpapahirap sa akin Ano ang sabi ng Lord sa kanya? Ang kaganda ang loob ko o yung biyaya ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Minsan inaalaw ng Panginoon yung mga kahinaan na yan, yung sakit o karamdaman sa ating buhay upang makita natin hindi natin kaya. Wala tayong kayang maipagmalaki upang makawala tayo sa ating sarili at magmalaki tayo. Sapagkat sa biyaya lamang ng Diyos, kung kaya't nakakaya natin at tayo'y nakapagpapatuloy. Mahirap ang kasalanan at layuan ang kasalanan. Totoo yan. Pero hindi dahilan na tayo ay mahina. Sapagkat we have the great God with us. All we need to do
is to submit, sumunod, without even questioning God. Or gusto nating i-delay muna. Lord, siguro pag malapit na siguro akong mamatay, doon ko lang siguro isusuko. Hindi natin maiisahan ng Diyos, mga kapatid. Hindi. 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that the proper time He may exalt you. Hindi lang submission, but also sacrifice. We must die to self to produce a fruitful life. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. Upang tayo'y makapamunga, kailangan nating mamatay. Namatay na nga. Hanggat hindi tayo namamatay sa sarili nating kasalanan, ang malaking potential sa atin ay hindi lumalabas. Tayo'y mananatiling nag-iisa at walang bunga. Ako'y naniniwala, marami dito ay potential sa ministry. Lakas naman ng amen mo, kapatid. Oo, kasi napag-uusapan namin ni Brother Yan, mga kasama sa missions, evangelism. Maraming potential. Pero hindi magamit sa ministry. Bakit? Hindi maisuko sa Panginoon. Walang oras sa Panginoon. Hindi kaya magsakripisyo. Hindi kaya makapaglaan ng 1 oras, 2 oras. Hindi nga kaya magbuklat ng Bible upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Na hindi makatagal sa preaching ni Brother Ronel na napakahaba. Hindi ako ipinagmamalaki ang sarili ko. Kapag ako nakakarinig ng preaching, nakikita nyo naman, sinusulat ko pa yan. At habang mahaba at humahaba, nai-enjoy ko. Because this is the Word of God. That Word of God is very powerful, that is working in us. In Romans chapter 12, 1 and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ang katawan natin na gusto'y komportabling bagay, nakahiga lang ng nakahiga na hindi kayang lumakad. Nasaan ang sakripisyo natin? Yung ating katawan na dapat nating ialay bilang banal and acceptable unto God, pero ginagamit natin sa makamundong bagay. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Huwag na tayo makiayon sa mundong ito. Brother Rodel, hindi ko kaya. Hinahatak ako ng mundo, makapangyarihan yung mundong ito. Yes. Makapangyarihan ang hatak ng mundo. But greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Kaya nating labanan niyan. At ang sabi niya, be transformed by the renewal of your mind. Saan natin mahahanap yung ganitong kaisipan na kaya nating labanan ng mundo? It's through the renewing of your mind. Saan natin mahahanap yung pagbabago ng ating kaisipan? It's only through the Word of God.
Kung hindi natin inaaral, binubuklat ang ating Biblia, ni hindi tayo nakikinig ng sermon, mas marunong pa tayo. At ang inuuna natin, mas magaling pa ako dyan eh. Ano yung pinagsasabi niyan? We will not learn. We don't search the Word of God. Mas nakikinig tayo doon sa mga sinasabi ng ibang matatalinong tao kuno. Magbigay kayo ng matatalinong tao. Kahit na matalino o tama ang mga prinsipyong iyan, yan ay tama lamang sa mundong ito. Hindi yan magiging tama sa Panginoon. Iba ang kaisipan na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Iba. So we must die a daily dying to ourselves ang kailangan natin. Kung ang buhay natin ay stagnant, walang pagbabago. Mula noon, ang tagal ko na sa church, pero eto pa rin ako. Baka kapatid, kailangan nating mamatay. Mamatay muna. Nang sa ganon, mai-release ang potential na mayroon tayo. Naalala ko, nung isang interview ni Michael Phelps. Kilala niyo po si Michael Phelps? Hindi na makapag-react kasi masyado nang mahaba. Si Michael Phelps, kung hindi ako nagkakamali, ilang golds ba siya sa Olympics? Sa swimming yun eh. Kung hindi 8, 6 na gold. Grabe yun. Nag-iisa yun sa swimming. Sabi, in-interview siya. Sabi niya, he was training so hard. 6 years training without missing a single day. Even on Christmas Day, birthday, and holidays. There were hundreds of days he would not want to get up on a bed, but he needed to and do something. That separate good from greatness. And sabi niya, self-denial is the key. Kung mahal natin ang sarili nating sobra, it will hinder us from the working of God. Isipin mo, kahit birthday niya, kailangan niyang bumangon. Kailangan niya mag-work out. Bakit meron siyang ini-aim? Maliban na tayo ay mamatay sa ating sarili, hindi natin mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Ano ang reward? The reward of death to self. If anyone, sa verse 26, serves me, he must follow me. And where I am, there will be my servant also. If anyone serves me, the Father will honor him. Marahil mga kapatid, marami tayong blessings na natanggap ngayong Pasko. O kaya naman sa buhay natin, we have a good family. We earned that much. Baka may milyon ka pa. Marami ka mga kaibigan. May maganda kang trabaho. Magandang sasakyan. May sasakyan. May bahay. Salamat sa Panginoon sa kaloob niya. Pero hindi ito ang gantimpala. Hindi ito ang dapat nating pagsikapan sa buhay. What is 60 years? What is 70 years? Sa case ni Inang, 87 years. Pero aabot ng 100 years yan. Kasi may agreement kami ni Inang. Yun man lang Inang 100,000, pamana mo na sa amin. Pagsikapan mo, inaalagaan namin yan ng todo. Huwag kayo makakalapit dyan ng pag yan yung 100,000 na may papamana sa amin hindi kayo maaambunan. Kaya nang, laban. Laban lang. Pero po mga kapatid, hindi ito. Sa mundong ito, hindi ang gantimpala natin. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga
taga-Korinto, chapter 4, verse 17. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. We invest our identity, panghawakan natin ito. Yung submission natin, huwag tayong kakawala sa pagsunod kay Kristo. Yung sakripisyo natin, kailangan nating pagsikapan. Masakit, mahirap, uncomfortable, oo. Gano'n lang ang mga ito. Doon sa walang hanggan na ating mararanasan sa langit. Amen po mga kapatid? Sa unang araw ng linggo na iyon ng palaspas, nung pumapasok ang Panginoon sa Jerusalem at nagsisigawan ng mga tao, gusto naming makita si Jesus. Ano ang sagot ng Panginoong Jesus? Paano nila nakita si Jesus? Sa pamamagitan. Yung mga tao na yon, witness. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Nakita nila from the start hanggang sa kamatayan ni Kristo. Paano nila nakilala ang haring si Jesus? Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Tayo mga kapatid, paano nila makikita si Kristo sa atin? Sa pamamagitan ng kamatayan natin sa kasalanan at sa ating sarili. Kung ikaw pa rin mga kapatid, ang Panginoon ng buhay mo, it's about time. Lumapit tayo sa Panginoon and resurrender our life to Christ. Because our Christ is a new kind of King. Isang tunay na hari na makakasama natin kapag nakarating na tayo sa langit. Mamuhay tayong nagsasakripisyo kay Kristo. Mamuhay tayo na hitik sa bunga. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat sa liwanag ng iyong mga salita. Tunay ang iyong kamatayan sa krus. Salamat sapagkat kayo ay ipinakita ninyo ang inyo pong tunay na pag-ibig sa amin. Nabayaran ng kasalanan ito nang sa ganun kami maging malaya. At ngayon, malaya kami makalapit sa iyo. Ngunit, kailangan din po naming mamatay sa kasalanan, mamatay sa aming mga sarili. Iwan ng komportabling buhay. Makaranas ng sakripisyo. Isurrender yung aming pong buhay sa inyo. At pag-ingatan nawa po namin, yung kami ay iyong mga anak. Maghari ka at patuloy nawa na ikaw ay maging Panginoon ng aming buhay. Ibinabalik namin sa iyo, O Panginoon, ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa atin. At ito yung sineselebrate natin this Christmas season. And we should give our lives to God. Sabi nga po ni Sir Ronel, mabuhay tayo araw-araw na may pagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at bilang tugon, awitin po natin ang Joy to the World. To
Makaupo na po tayong lahat. Tayo naman po ay dumako sa ating tithes and offering. Kasama na rin dito yung ating para sa church planting offering. Atin pong basahin ang libro ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ang sabi po dito ay, But this I say, who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Maaari na po natin ihatid sa harapan ang ating mga handog at kung sino po yung mga na-touch po ang heart para po sa ating church planting, maaari na po ihatid sa harap. Tayo naman po ito may lahat para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Our Lord, our God, we thank you for the gift of giving, Lord. Maraming salamat po sa privilege and opportunity po, Lord, na makapagbalik sa inyo, Panginoon. We pray that lahat po ng handog na ito, Panginoon, ay magamit po sa pagpapalaki ng inyong kaharian at makatulong po pa po sa mga gawain, Panginoon. Bless everyone, Lord, and we also pray na matouch po yung heart ng mga anak niyo po, Lord, na hesitant po sa pagbibigay, Lord. Maraming salamat po sa inyo lamang po namin. Pinagpapasalamat ang lahat. In Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po ang isa, bawat isa. Para naman po sa ating announcements, ang attendance po natin today ay binubuo ng adults na 131 at kids na 21, in total of 152. At today po, wala po tayong visitor.
At sa mga karagdagang announcements po, makikita po natin ito sa ating mga screen. Ang ating pong harapan ay open po para sa mga karagdagang announcements po. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po, para po sa mga kabataan, paalala po na bukas na po magaganap ang ating Central East Luzon District Fellowship. Nagaganapin po sa San Rafael. Ina-encourage po kahit po hindi kayo nakalista, pwede pong sumama. At ang alis po natin bukas ay 6 a.m. po. Mag-start po ang 6 a.m. po ang alis natin. Dalawa po ang ating sasakyan, isa pong van, tapos isa pong kay Sir Ronel po. So magkita-kita po tayo dito ng 6 a.m. So thank you po. Any announcements pa po? Kung wala na po ay inaanyayahan po natin si Pastor Ayan po dito po sa harapan para sa ating closing prayer and benediction. Thank you, Brother Jacob. Announcement po sa bawat isa, wala po tayong prayer meeting ngayong Wednesday dahil New Year's Eve. Kaya in-encourage namin ang bawat isa na tayo'y manatili sa ating mga tahanan at tayo'y mag-enjoy kasama ang ating pamilya. Wala rin po tayong Sunday School today kasi walang mga teacher. Aalis ang mga teacher. Wala din sila Pastor Francis, wala. Yes, tama. Wala din sila Pastor Francis. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating closing prayer and benediction. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sama kaming lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat dahil kami ay may kalayaan na sumamba. Alam po namin na maraming lugar sa mundo ang hirap na mag-gather pagdating sa worship service. At kami ay buong puso na nagpapasalamat dahil narito kami. Hindi lamang malaya, kundi kami ay nagsasaya na makita ang bawat isa. Nagsasaya na kayo ay sambahin ng buong puso. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong paalala sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa kung paano po ninyo patuloy na binabago ang aming mga buhay. Alam po namin kami ay hindi perpekto, pero hindi po ito dahilan upang hindi kami sumunod sa inyo. Maraming salamat sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin, buhay na patuloy naming na-enjoy kasama ang aming mga pamilya. Ang aming hiling lang, Panginoon, na sa Pasko at sa New Year na ito, makita namin na pwede kaming magsaya na nakikita ring masaya kayo. Nais naming magsaya na nag-glorify kayo. Kaya sa bawat bagay na aming gagawin, naway na makita namin, ma-realize namin, ito ba'y ikaliligaya ninyo. Nais namin kayong papurihan, Panginoon, ang aming Diyos sa buhay namin ito. Sa lahat po ng aming mga kapatid na meron pong mga lakad
sa araw na ito at sa buong linggong ito, ang hiling po namin ng inyong pong pag-iingat sa lahat. Gayon din katulad nga po ng inyong reminder sa amin today, naway laging makita ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa. Sa inyo po namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.